Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel, and share ko na sa inyo, no, meron ako naging pasahero. Ngayon na naibaba ko na sila dito sa along Tandansora, Quezon City. Galing sila ng Landers na kabibili lang nila ng brand new na sasakyan. Ayoko na sabihin ko ano yung sasakyan na yun kasi hawak din natin, no. Baka di na kayo bumili, okay? Hindi, ganito, 1 in a million lang naman to. Baka natsambahan lang talaga sila na kabibili lang nila ng brand new na sasakyan, 7-seater to. Nagkaroon ng problema. So it is automatic transmission, and nung i-start na nila, gumagana yung reverse. Of course, yung neutral, hindi naman na-neutral yung sasakyan niya. Yung drive hindi gumagana. So hindi sila makaabante. Ano yun? Uuwi sila na naka-reverse. So iniwanan na nila yung sasakyan nila sa dealers, sa Landers. So nagsabi po ba kayo sa guard na iiwanan niyo yung sasakyan niyo? Ayun, buti sinabi nila yun, kasi kundi baka maklam yung sasakyan nila. And ipakiusap lang nila na iiwanan nila for certain day or days yun, kasi kailangan ito papunta sa malapit na dealership ng brand na yun, okay? So here's the thing you should do. So of course, tatawag nyo sa dealership yan to inform na saan ba, kung saan nyo binili, saan ba dealer na pwede namin dalhin to. So kung pwedeng dalhin sa pinakamalapit doon, okay, go. Kung di, iuwi yan sa kung saan na mother dealer nyo nabili yan. Pero again, pag dealers, kapag naman kayo, bumili kayo ng sasakyan, any brand, kung ano yung nearest dealer, doon pwedeng dalhin at doon pwedeng ipa-warranty. So buti na lang, yung dealer na pagdadala nila at yung bahay nila, hindi ganun kalayuan, okay? Next, tinawag na nila. So possible at sana magawa ng isang kuwanan lang yan, kasi malaking problema yan kapag nagkaroon ng repair 2, repair 3, repair 4, 5, 6, hulugan pa naman din, masakit sa ulo, kasi pabalik-balik ka, maabala ka imbis na nagagamit mo sa sasakyan mo. And please take note na yung kliyente pa, yung pasahero ko, seaman, umuwi yun dito para ma-enjoy yung sasakyan, makapamasyal, tapos hindi niya magagamit. So yun, so dapat natawag sa dealer, coordination, then may mga waiting time pa yan. Next thing na dapat na malaman nyo is the Philippine Lemon Law. So ito yung mga basahin lang natin, ha. Hindi ko siya ganun kabisado, pero alam ko na kapag nagkaroon kayo ng problema sa mga brand new na sasakyan, yun yung gagamitin yung batas against the dealership, okay? Philippine Lemon Law. Ayan. Shoutout kay the Lawpil Project, no? 16 Congress regular session, Republic Act 10642, an act strengthening consumer protection in the purchase of brand new motor vehicles. So maganda na mabasa nyo to, ayan, para malaman nyo. Ayun, tignan nyo, coverage. This act shall cover brand new motor vehicles purchased in the Philippines reported by a consumer to be non-conformity with the vehicle's manufacturer or distributor standards or specification within 12 months or up to 20,000 kilometers. Repair attempts at any time within the Lemon Law rights periods and after at least 4 separate repairs attempt by the same manufacturer's distributor, authorized dealer, or retail for the same complaint and the non-conformity issue remains unsolved, the consumer may invoke his rights under this act. The repair may include the replacement of parts, components, assemble. So yun yung mga, basahin nyo to, kailangan nyo to para hindi kayo mauto ng dealership, okay?
na ganyan-ganyan kaya ka nga bumili ng brand new na sasakyan eh, di ba? So yun po yung mga pwede nyong gawin. Tawag sa dealer, coordinate sa dealer, coordinate sa ahente, coordinate kayo sa service advisor, and sana isang repair lang makuha na kagad to. Okay, so again, I would like to remind everyone na hindi lang po yung warranty booklet ang dapat ang binabasa nyo, yung manual ng sasakyan, kundi dapat alam nyo rin yung Philippine Lemon Law. Okay? So maraming salamat sa pakikinig and sana may natutunan kayo. Bye!